Naungkat sa budget hearing sa Kamara ang kredibilidad ng overseas absentee voting ng Commission on Elections para sa susunod na halalan. Ayon kasi kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, pinangangambahan na baka ma-hack ang sistema na gagamitin para sa online voting ng mga Pinoy sa abroad. Tinutukoy dito ni Brosas ang SMS Global Technologies at Sequentech na isang US-based firm. Gate ni Brosas, wala pa kasing karanasan ang Sequentech sa government election. Pero pagtitiyak ni Comelec Chair Erwin Garcia, magsasagawa pa naman sila ng review at makikita dito kung maayos ang equipment system. Tiniyak din ni Garcia na walang magiging issue sa pag-transmit ng mga boto na nasa malalayong lugar ng bansa kahit magkaiba ang mga internet provider at machine na magtatransmit ng mga kanuhang boto. Yung mismong DOST at magkakaroon pa rin po naman ng international certification ngayong darating na November. At the same time, may source code review pa rin po tayong gagawin. So meaning to say, ang source code review po natin na hindi lang limited sa mga machines, kundi kasama po ang internet voting, kasama rin po ang transmission. So yung lahat pong yan, makikita natin kung maayos yung kanilang mga equipment, maayos yung sistema. Lahat ito po ay gumana na ipakita po na pwede pala yung mga system na to ay mag-handshake at mag-coordinate and therefore can perform simultaneously during the conduct of the election. Doon po sa mga malalayong lugar, nag-test na po kami. Halimbawa sa Simunul, Tawi-Tawi, ay gumamit po yung provider ng Starlink. And lahat pong ng mga equipments nila as of kahapon ay na-deliver na po sa amin. And that is now the subject of the hardware acceptance test by September 11. Titinan po namin kung talagang gumagana lahat, maayos ba yung mga equipments, and kasama na rin po yung mga makina.